Lang po, ano po kayang tawag dun sa calling na ako po'y happy po na katulad po kami nakilala pong bata na 16 years old na, hindi pa po marunong, no read, no write po. Pero tinulak ko po siya, natuturuan ko po siya, basic lang hanggang sa matutong bumasa. Happy-happy po ako sa ginagawa kong yun. Ano pong tawag sa calling na yun? Yun lang po Ah, ang tinatanong ko. Sa kasalukuyan po nag-uunti-unti na siyang makabasa. yung kuan, yung bata na yan, ilang taon yan, sister? 16 years old na po, hindi po inano ng kanyang magulang, hindi pa rin po naka-register. Nagkataon lang po na papunta dito sa amin, gawa po na aming kasambahay na pasa. Bali 16 years old, ibig sabihin hindi talaga siya taga riyan, galing siya sa probinsya. Galing din po lang sa bukid, Okay. Saan kayong area, sister? Saan kayong area? sa Balayan po. Okay, okay. So, pero yung bata na yan, na 16 years old, galing sa bukid, dyan pa rin sa Batangas, galing na bundok, ganon. Opo, para pong sa bundok po. Pero kung iba't iba na po yung napuntahan nila kasama ng magulang niya, hindi nga po siya nakarehistro na wala pa po siya rehistro, hindi po nakakapasok. Okay. Yung naging kapitbahay na ninyo ngayon siya. Basta yun po ay kasama po ng nakasambahay namin, eh every other day po narito para po tinuturuan po maglinis, para binibigyan po siya ng ano, para lang po matuto. Di ako naman po, hindi naman po ako nakukuha ng bayad sa kanya, pero siya po ay hinihikayat ko dahil natutuwa po akong makatuto siya. Yun po ang aking ano, Okay. masaya Yung po ako natututo. okay, yan. Pwede na nating sagutin, sister. Binibuild up ko lang yung sitwasyon, condition. Okay. Yung circumstance. Anyway, yung calling na generalization nga calling, ay mayroon tayong calling vocation natin sa bawat sitwasyon natin. Halimbawa, kung ikaw ay may asawa, single at pagpapari o religyoso, calling general iyan. Okay. Pero yung calling sa sinasabing pagtawag ng Diyos sa araw-araw na iyong buhay, i-responde natin yan kasi panawagan ng Diyos yan sa pagmamalasakit. Okay po? At sa pagmamalasakit, yun ang ekspresyon ng pagmamahal, caring, di ba? Iyon po. Yung calling pikulo, ang pikulo na tawag diyan, yung sinasabing panawagan na maliit, sandali at sa iyong ibig sabihin sa iyong sitwasyon, agad-agad i-responde mo. Ngayon ay mayroon kang time, mayroon kang pagmamalasakit na ganon. Yes po, yun ang calling. Ibig sabihin maliit na calling. So okay, kung ikaw anong sitwasyon mo, yung iba yung sinabing general na malakihan na calling sa bawat estado ng buhay, single man, religious man, pari man o ano. Mayroon din tayong malit-liit na calling na panawagan ng Diyos na kailangan ting responde kasi kailangan yung anong tawag doon? Corporal works of mercy at saka spiritual works of mercy. Sa ginawa mo, corporal works of mercy. Hindi lang pakainin, hindi lang bisita, ano tawag doon? Bistidahan, hindi lang lagyan ng bahay, hindi naman diyan ang panawagan, kundi yung right and yung sinasabi mo, no? Na inaitulong mo. Corporal works of mercy yan, sister. Sagot sa calling na nagmamalasakit ka, alang-alang sa kanyang kailangan na corporal works of mercy. Okay? Di po ba part of love yun? Dahil sabi ko po sa kanya, hanggat gusto niya, hanggat hindi pa siya natututo, hindi po ako titigil dahil masaya po ako na matuto siya. Yun po ang sabi ko sa kanya. Yes. Yun yung sinasabi natin na yung pagmamalasakit ay mula yan sa pagmamahal. Pag wala ng ibang intensyon, ha? Okay? Pagmamalasakit, caring, pagbigay tulong, ay mula yan sa pagmamahal. Ang pagmamahal ay general calling din yan sa lahat ng mga Kristiyano without distinguishing o sa lahat ng katauhan na wala without distinguishing, so hindi naman natin distinguish yung sinabing general calling sa about isa-isang sitwasyon, kondisyon. Yung general calling na kanya-kanya, asawa, religious, pare, single, young, adult, mga ganyan po. Pero yung mula dyan sa general calling na yan, na mayroong individual na estado ng buhay, mayroon ding napapaloob dyan na tayo po tinatawag sa pangkalahatang pagmamahal.
Kaya nga, yung maliit na pagresponde mo ay pagresponde yan sa calling ng pagmamahal. Maliit lang iyan. Okay? Spiritual works of mercy ang dinirektahan dyan sa ating katuruan. Spiritual works of mercy, mayroong corporal works of mercy. Ang corporal works of mercy, mayroong bistidahan, bisitahin, pakainin, turuan. Ayan. Kasama na dyan, sister. Pagmamahal pa rin. bro. Thank you, bro. Okay. So, hindi lang sa iyo ito, para din sa binabaybay o binabalangkas natin ito para sa lahat po na nakikinig. Okay. Maraming salamat, sister, sa tanong. Very important din yan. Sige po, Brother Ike. Punta na po tayo sa gospel. Okay. So, yun. So, sa buong buwan na ito ay ang topic na ano ni sister yung discipleship, no? Okay. So topic natin ay discipleship. At ngayong araw na ito ay siyang birhen ng ano yung kapistahan ngayon ayon sa liturhiya na binigay dito. Mahal na Birheng Maria, ina ng sambayan. Simbahan. Okay, ina ng Mother of the simbahan. Church. Okay. Yun. Okay. Palagi nating i-relate kasi nandiyan ang ating speaker at yung para hindi tayo mahiwalay, kaparte, kabahagi ito sa discipleship. No? Yung sinasabi si Maria ay modelo at siya yung ina ng simbahan. Okay, mayroon tayong inang simbahan. Okay po. Yung inang simbahan, natural sa buong simbahan natin, napapuluban yan mula sa simbahang Katoliko, ang Pope, Bishop, inang simbahan ang tawag diyan kasi mga ngalaga ito magbabantay ito. Okay, mag-iingat ito sa atin na hindi tayo matiwalag, malihis sa mga katuruan, katotohanan, moral, disiplina o disciples, Christian disciples sa pagsunod bilang tagapasunod ni Kristo. Okay. Ngayon, sa nangingibabaw din dito, ang inang simbahan ay may ina din. Kasi ang inang simbahan ay tayo pa rin iyon. Kasama dito ay may inang simbahan na si Mama Mary. Kabahagi ito kasi si Mama Mary po ay siyang modelo natin. No? Modelo natin sa pagiging first disciple. Ang first disciple talaga itinuturing mula pa noon hanggang ngayon. Ang first disciple po, hindi po ang mga disipulo apostoles. Sino yung first disciple unang-una? Si mahal na Birhen Maria. Okay po. So ang inang Maria po natin ay siyang naging modelo ng simbahan. Kaya nga, pinagdiriwang natin ang kapistahan na to taon-taon kung saan mang lugar o lokal. Yun po. Kasi bilang modelo, bilang ehemplo ng kanyang buhay, kasi siya po yung unang Christian disciple. Tagasunod ni Kristo. Hindi ba natin nakikita na mula sa kapanganakan niya sa kanyang anak na si Jesus, si Mama Mary ay sumunod. Tagasunod lang siya sa lahat ng mga ano tawag doon? Pinagsabi, no? Sa anghel. Okay, pinaabot sa Diyos, kalooban ng Diyos, itong gawin mo. Tagasunod lang siya. Disciple of Christ po. Okay. Si Mama Mary ang first disciple. Ngayon, dito kasi sa Ebanghelyo ngayon, dinala tayo sa sinasabing doon sa Ebanghelyo doon sa cross po ba? Klarado ba? Tapos ipinagkatiwala ang ina ito sa kanyang disipulo. Okay, alagad. Okay, sa kanyang disipulo. Yung sinabi doon sa, ano yung pag-irang kwanto? Pag-irang word ito sa 7 last words? Marami man dito ang mga nabanggit nga. Nasa last word. Sa ating Ebanghelyo ngayon, marami nabanggit, no? Nasa last words, no? 7 last words. Okay. So, yun. Balit na okay na lang. So, okay. Okay, so yun. Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Okay? So, ginang, narito ang iyong anak. Okay? Yung anak. So, yung. So, si Mama Mary ay inadresan na babae. No? Babae. Inadresan na Jesus.
Kasi ipanagkatiwala na, iniwan na, okay, para sa atin po. Na hindi lang ito, pag-recover din ito sa sinasabing babae, na siya pong babae na, ang tawag doon, yung sa Genesis, no? Yung ina, o yung babae na maging ina sa lahi na iyan, ang lahi na iyan, at ang lahi ng kalaban, yung serpente at ang lahi ng kalaban, yun po, taga-tuklaw sa kanyang sakong. So, yun, babae. Nag-recall iyon doon sa Genesis 10. Kaya nga, dito hinayaan na ni Jesus, naglulusin na ang kanyang, hindi naman relationship, kundi hinayaan siya na maibahagi na niya ito sa ating lahat. Mula sa disipulo nga naiwan doon sa krus, ay naging ina siya ng simbahan mula diyan sa proclamation or affirmation ni Jesus, na babae, ito na ang iyong anak. Okay? So yung anak diyan nga si narepresentahan ni disciple John, okay? Ang anak na disciple John, hindi yon literal na anak. Okay? Kasi sino yung ina at ama ni John, evangelist po? Ito si John naman ay kapatid ni si James and John. At mayroon itong ina at ama. So hindi ito literal na anak. Okay? Patungkol talaga to sa spiritual na sinasabing sonship and yung sinasabing children, no? Yung maging anak tayo ng Diyos, anak tayo ng Mama Mary sa spiritual nga pamaraan. Okay? Yung spiritual na pagmabantay, pagkalinga, at yung lahat ng mga saklulo, yung sinasabing mga patnubay. So, yun po ang pagiging ina ni Mama Mary. At hindi niya hinayaan din na mawala tayo sa kanyang paningin, kasi habang nagmomodelo tayo sa kanya bilang tayong tagasunod ni Kristo, gaya niya nga siyang naunang tagasunod ni Kristo, ganun din. No, hindi tayo matiwalag kasi bilang Kristiyano, Katoliko po, privilege tayo na mayroon tayong ina na ating sinasandalan. Yan. Importante ito mga kapatid. Hindi ito literal na pagiging anak. Ini-entrust si John na siya ang maging representative na anak at anak mula noon hanggang ngayon po sa simbahan. Kasi hindi naman ito maituring na literal nga ibig sabihin, kasi si John ay may ina at ama. Anak sila ni Zebedeo at ni, sino yung asawa ni Zebedeo? Si Salome ba? Ayun, titingnan lang ninyo agad ha. So hindi talaga. So ibang meaning ng pagiging anak ni Juan dito. At ngayon, pinagkatiwala siya ni Juan kasi wala namang ibang disciple doon eh. Bakit hindi siya pinagkatiwala sa mga babae? Okay, may mga babae doon. Bakit si John pa ang sinabi? Okay, hindi na babae kasi ganon din sa tradisyon ng kultura ng mga Hudyo ay ang lalaki po ang may, hindi naman right, kundi may tawag doon, may priority. Lalaki po. Pag mayroong babae, lalaki, ang priority po, lalaki. Okay? So, priority, natural. Kultura ng mga Hudyo. Yan. So, hayaan na natin kultura, pero mangingibabang kultura, babae man malalaki, tayo pong lahat, ay ina at ama o anak, at maging anak-ina ng simbahan din. At yung simbahan natin na inang simbahan ay mayroon ding inang spiritual na si Mama Mary na ipinagkatiwala natin mula kay Jesus. Maging alagad tayo mula sa first example ni Mama Mary na siya yung first disciple, maging alagad din tayo gaya ni Mama Mary na tagasunod sa kalooban ng Diyos. Tapos yung sinasabing ito na anak ang iyong ina. So pag sinabing ito na anak ang iyong ina, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Pag mabasa mo itong ebanghelyo na ito, mga kapatid, masikta denominasyon ka, Katoliko, o Muslim, o Budista, pag mabasa mo itong text na ito, alagad. Tumingin siya sa alagad at sinabi, narito ang iyong ina. Anong gagawin mo? Di ba po? Si Panginoong Hesus, recognize mo. Halimbawa, hindi lang Muslim kasi hindi ayaw na i-recognize Jesus. Hindi lang Hudyo kasi ayaw na i-recognize. Hindi mga Budista kasi ayaw na i-recognize Jesus. Tayo na lang mga Christian at Christian Catholics. Nagbasa nating ebanghelyo na ito, itong taludtod na ito. At sinabihan ka, alagad, disciple, Christian ka.
sekta denominasyon Katoliko ka, sinabihan ka, ito na ang iyong ina. Anong gagawin mo? Wala. Ang mga Kristiyano, sekta denominasyon, nagbasa ba nito o hindi? At anong gagawin mo pag sinabi na ng Panginoon, ito ang iyong ina? Anong gagawin mo? Paglapastangan mo ba? Itapon mo ba? Klarado ang ibig kong ipabot, mga kapatid? Hello? Nandyan pa ba kayo? Amen po, amen. Okay. So, klarado ito. Kaya nga sa lahat ng mga anak, tayo mga anak, at nandyan pang ating mga ina, ang aking ina at ang ama namatay na, nandyan pang inyong mga ina at ama, ganun po, anong gagawin mo pag inintrust sa'yo ng Panginoon? Ito ang iyong ina, ito ang inyong ama. O di ba? Nampastanganan mo ba ang pangalan niya? Itakwil mo ba? Di ba? Akuin mo ang kinin mo at ibahay mo pa kung walang bahay. Di ba po? Talaga, no? Sí. Esta sí. Okay, okay. So, klarado ba ito, mga kapatid, nga sa araw na ito, hindi lang tayo mga Kristiyano, Katoliko ang nagdiriwang nito. Ipagdiriwang nawa, okay, nawa at sana, sa mga Kristiyano, sekta denominasyon na nakabasa ng taludtod na ito. Klarado ba ito, mga kapatid? Kasi otherwise, ibig sabihin otherwise, contrary nito, anong masabi natin sa kanilang ina? Hindi tinakwil pala. Di ba po? Normal ba ito sa anak? O kinagalit na talaga niya? O hindi niya karapat-dapat tanggapin ang iyang ina at ama? Yan. Mga sermon. Ito lang sermon na pamamaraan kong magawa, mga kapatid. Pero hindi ito para sa inyo. Turuan nating mga anak o tayong mga anak na angkin ninyo akuin. Alagaan din ninyo itong ina at ama na nangangalaga at anong tawag doon? Nagbigay kalinga sa atin mula sa ating pagkabata hanggang lumaki na tayo. Mula sa ating pagkabata sa pananampalataya hanggang lumaki na tayo, nag-mature sa ating pananampalataya. Ang kinin mo, kapatid, sikta denominasyon ka man, nabasa mong taludtod na ito, hindi lang ito sa Kristiyano, Katoliko, sa lahat ito. Anong gagawin mo? Ang panawagan nito, ito yung calling na naman sa taludtod nito. Pag ito'y ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoong Hesus, si Maria, babae, ito ang iyong anak. Okay, anak, no? Halimbawa, sikta denominasyon ka at tinawag ka ng Panginoon at nabasa mo itong taludtod na ito, alagad ko, sikta denominasyon, ito ang iyong ina. Anong gagawin mo? Sabihin mo, ay Lord, wag mong iparinig ng ganito kasi sikta denominasyon ako, wala kong ina eh. Ganun bang gagawin mo? Oh. Hindi hindi ka excuse dito Ang punto ko dito, mga kapatid, hindi ito excuse. Kasi otherwise, contrary dito, hindi ito basahin nila at tanggalin na lang nito at kalimutan na lang. O ano ba? Ano ba talaga mga magbabasa sa gospel? Kalimutan na lang? Ay nako. Ito yung pag-emphasize ko dito, diniinang pansin natin ito, kasi hindi lang pala to sa atin, mga Kristiyano Katoliko. Para to sa lahat. Ang pagtiwala pinagkatiwala, iniwan ni Jesus ang kanyang ina na naging babae para sa lahat ng mga ina, sa lahat ng babaeng lahat. Di ba po? Pag sinabing babaeng lahat, sinabi nga, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. So, ibig sabihin, anak ka ba ng sekta denominasyon? May ina ka rin. Physical, biological. Anak ka ng sekta denominasyon na mayroon kang ina, Maria. Kasi Kristiyano ka, nabasa mo itong taludtod na ito eh. So hindi ito sakop lang sa atin. Sa lahat po ito, sa lahat. Kasi ang babaeng lahat ay para sa lahat po nga babae. Para sa lahat ng sangkatauhan. Ma-Muslim, ma-Buhodiyo, tinanggap mo, inaaway mo si Mama Mary, hindi ito para sa ating Kristiyano Katoliko. So sana nawa, napaabot natin ito kung mayroong nag-recording, sumulat, at ibahagi natin ito dahan-dahan sa atin. We are very respectful and careful to reach other members or other churches members na, kapatid, basahin mo itong taludtod na ito at yung Panginoon tumawag sa iyo at nangungusap. Ito ang iyong ina.
Kasi itinuring ka naman na alagad, disciple, tagasunod. Hindi ka man Katoliko, pero sinabihan ka, ito ang iyong ina. Nabasa mo itong talud. Anong gagawin mo? O, di ba po? Nakita na ang dininan kong pansin? Ang kahalagahan nito? Nagkunawaan ba tayo, mga kapatid? Hello? Okay na, mga kapatid? So, dyan lang Okay tayo. po, yes po, yes. Yes po, brother. Kasi discipleship, Maliwanag po. Yes. importante ito. Na ang una talagang sinasabing generalization sa pagmamahal at yung nangangatawan at nagpatutuo ng pagmamahal na yan. Natural, pinatutuhanan ni Kristo mula sa Ama, pinatutuhanan sa mahal na ina, pinatutuhanan sa mga alagad, at pinatutuhanan sa lahat ng mga Kristiyano. At hindi lang Kristiyano, Katoliko, at hindi lang Kristiyano, Katoliko, kundi pati sa lahat ng sagatuhan. Kung mabasa na lang taludod ito, may paniwala sila o hindi, mabasa lang taludod ito para sa lahat ng kababaihan ito. Kaya nga, sinasabing babae. Kasi para sa lahat ng kababaihan, kaya nga, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Pag among women, among all women around sa lahat ng sanggatuhan, sakop ito. Hindi ito para lang sa atin. Pero hindi pa nila ito naunawaan, hindi pa natin napaabot ito. Yes po, ipabasa din natin ito. Kasi ang Biblia po, ay hindi pala yan sa Kristiyano lamang. Isang libro iyan, pwedeng ituring sa lahat ng mga libro sa mundong ito. Pero pag mabasa nila ito, matindi ito, makapa-convert talaga ito. Amen? Purihin ang Diyos po. Maraming salamat. Sige po mga kapatid. May katanungan po ba kay Brother Ike? Brother Ike, sa kapanahunan natin ngayon, ano po, marami ako napupuna o kayo, alam ko. Yung bang bilang respeto sa mga matatandang mga babae, ano po? O kaya minsan bata pa nga tinatawag ng inay eh. Di ba po? Isa pa rin pakita na yung respeto sa mga kababaihan. Ano po, kaya hindi nila ina, tinatawag nilang nanay o inay, di ba po? Extended na yung mamutawi sa ating bibig ang respeto. Yes po. Yung maraming mga pagtawag sa mga nakakatanda. Yes po, yes po. Sige po mga kapatid. Tanong po tayo. Tingnan lang yung elemento sa Ebanghelyo. Mayroong mga elemento sa Ebanghelyo na pwede yung bit-bitin o ilabas niyo at saka, sige nga, ano pang may tanong nyo dyan? Kasi para mas lalo nating mapalawak ang kaliwanagan. No? Kung maliwanag na ito sa inyo, sige nga, tingnan natin. Kung anong salita dyan na napaka striking ibig sabihin nakapaantig sa inyo po. Sige po, tingnan uli ang Ebanghelyo para magtulungan tayo. Bro, yung nauuhaw. Yes. Yung sinabi ko na among the seven last words, kasi yung pagiging ina, alagad, nasa seven last word din inyon. Itong nauuhaw, ganun din, nasa last word din ito. So, yun, the same po. Yung kalinga, kasi siya po ang ating ina, yung pagkauhaw ng isang anak. Yung pagkagutom ng isang anak. Sino nagresponde? Sa buong pamilya po. Kung ang yung pamilya ang naiwan ng ina, ay talang nagresponde ang ina palagi po sa nauuhaw, nagugutom na anak. So, naalala natin, natandaan natin 2 days ago o 2 days bago, na sinabi doon kay Pedro. Si Pedro ay mag-ingat, mga ngalaga, magpakain sa tupa. Ay sa buong simbahan iyon, ay dito sa ina, sa bawat pamilya. Di ba? Siya yung direktang sumangguni, tumupad, sumagot sa pangailangan ng isang anak. Nauuhaw ka anak, nagugutom ka. Yes po. Ganun din dinadalhin natin ito. Pag si Jesus ay nauuhaw, o ako'y nauuhaw, ganun po. Panawagan pa rin ng Panginoong Jesus. No?
No? Yung panganuhaw. Nauhaw nga siya kasi sa lahat naman mga kasakit na nadaanan niya, nauhaw siya. Yes po. Pero kakaiba yung ang Diyos po nagpasakit para sa atin. Okay, yung panawagan na naman, no? Matindi ito. Ang Diyos nagpasakit sa atin, tapos wala tayong paki, wala tayong utang na loob na ako'y nauuhaw. Come, come to me. Okay. I am thirsty. Bigyan mo ba ako sa aking pagkauhaw, sa pag-desire sa iyo bilang anak ko o bilang kapatid ko? Ayun po. Yung pagkauhaw ng Diyos sa spiritual na pamaraan, ito ay relationship na panawagan po. Na kung siya ang nauhaw para sa atin, ganun po siya. Unang-una, nagpasakit siya at hanggang nauhaw. At tinatawag tayo nga sa kanyang pagkauhaw, sa lupang pagkauhaw, atong ibig sabihin, na-emphasize pa rin niya at nasampit o na ano pa rin niya, nakasigaw pa rin siya, ako'y nauhaw sa iyo, kapatid. Yan, matindi, no? Sa bawat isa sa atin, nauhaw pa rin ang Diyos. Hinahanap tayo. Pong mga pagkauhaw. May dumaan na pangilan. Yes po. Sige po. Yun. May tanong kayo, follow up? Sige po, kung ano pang mga in-explain ko. Para mas lalong mapalawak, maliwanag. Bro Ike, Yes po. tayo po ha, tayo pong mga nakakilala na sa ating Panginoon, nauuhaw din po tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya po tayo, may ganitong gawain, umaating tayo sa banal na misa, o nakikinig tayo sa mga ibang preacher, kasi po nauuhaw tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yes, maganda yan, sister. Sa atin, para sa atin na ibig sabihin nagfi-frequent na mamalagi na sa pagsunod, pagkikinig salita ng Diyos, di ba po? Tuwing mag-absent tayo, ay mayroon akong kulang, hindi ako nakarinig salita ng Diyos. Ganun ang mga reaksyon natin eh. Hindi ako nakapagsimba kung araw-araw ka nagsimba. Ay naku, nakulangan ako sa araw na yan. Yung mga ganyan, pagkauhaw iyon, yung longing mo na hindi napuno kasi araw-araw mong ginanap yan. Sa atin po, bakit? Para sa atin lang ito, ay yung wala, yung hindi talaga nauhaw kasi ibang pagkauhaw, hindi nakarinig salita ng Diyos, hindi sila nasanay, ay wala silang paki talaga. So, lumalakad lang sila, nagtrabaho, umalis sa bahay, kasi ibang inaanap, ibang pinapakinggan, lagi. May pagkauhaw ba sila sa Diyos? Wala. Kaya nga kakaiba yung privilege, kakaiba yung diniinang pansin natin sa ating buhay, kasi kakaiba na kaysa noon. Makumpara na talaga. Iba ng pagkauhaw ng Diyos na towards us, at yung pagkauhaw natin balik sa Kanya. Matindi, no? Maibalik sa Kanya ang ating pagkauhaw kasi gusto ng Diyos iyan. That is nice relationship. Na unang nauhaw ang Diyos, hinahanap tayo niya, at ganun din tayo sa lahat ng pagsunod natin sa Kanya. Nauuhaw at mauuhaw tayo kasi hanapin natin ang Diyos. Amen po? Klarado na, mga kapatid? Sige po mga kapatid, tanong po tayo. Kukunin mo lang isang salita, tapos ipapaliwanag natin. Lalawak talaga tayo dito. Wala pa kayong napansin dyan? Ibang napansin? Wala ba kayong napapansin? Bro, tatanong ko lang po, kasi alam po ng ating Panginoong Hesus na mamamatay na siya, bakit sinipsip pa po niya yung alak? Yeah. Dahil po ba na nais niya na talagang maganap na ng lubusan yung gusto ng Ama? Yes. Kasi mayroon kasi, okay, yung pagtitip ng hindi lang ito sa New Testament, galing yan sa Old Testament. Yung nagpapasakit na Mesiya kasi, yung anong tawag doon, pinoprophesied yan ni Isaiah, na ganun po, na magpasakit at hanggang yung pag-inom ng, wala nang mainom. Kahit anong inumin, wala na. At yun lang. Yun pa ang binigay. Ayun.
masakit, masakit sa ano na yun, yung sa ating anong tawag doon, panulunan ay masakit talaga, hindi natin ma-imagine. So grabe talaga. Katagumpayan yan sa lahat ng mga nasulat sa Old Testament. Tama yan, sister. Hindi ito invento hindi ito bibig lamang, kundi kinukot uli ito galing sa propesya ni Isaiah sa Old Testament po. Yung magpasakit talagang lubusan. Grabe no, magpasakit talagang lubusan. Kahit sa anong kasulok-sulukan, dimension o larangan sa iyong buhay, nakatago ka man, nakapikit, nakahiga, kitang-kita ka ng Diyos at inabutan kanya ng kanyang kadakilaan sa pagpapako sa cross. At ikaw ay nalinisan. Matindi no? Matindi talaga yan. Minamahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Sa kadululuhan, kung saan man tayo, sabi natin, ang maliit lang ako. Ay, hindi ako karapat-dapat. Yes po, sadyan na kaparaanan na iyong na-realize na pagtanto sa iyong buhay, hindi ka nag-isa. Minamahal ka rin ng Diyos. Matindi yan. Grabe yan. Kitang-kita ka ng Diyos. Nauhaw siya, ininom niya lahat, sinalungat niya lahat, hindi ka niya inayawan, hindi ka niya itinakwil. Come up with God, no? Ibig sabihin, patuloy nag-imbita ang Diyos para lumapit tayo sa Kanya. At hindi na, purihin ang Diyos, mga kapatid. Wow. Sige po mga kapatid, tanong tayo. Brother, ikaw na lang po magtanong. So, ang ating pagtatanong kasi, tungkol pa rin sa discipleship, mayroon tayong first disciple. Okay, first disciple. Sumunod ang mga apostoles, mga bishop, pope, tapos tayo mga laiko, disciple. So sa lahat ng ito nga sumusunod kay Kristo, sino ang sinusundan nating lahat? Okay? Sumusunod si Kristo, sumusunod si Maria. Sino sinusundan natin lahat? Ala. Si Jesus po. Okay, sinusunod natin si Jesus. At yung si Jesus, kasi sumunod si Maria kay Jesus, at sa lahat natin, sino sinusundan natin? Naalala niyo yung pagkikiisa ng Ama, Jesus? Utos ng Diyos Ama. Utos ng Diyos Ama. So palagi po, siya nagpakumbaba at sinunod lang niya kung anong sabihin ng Diyos Ama. Natural, nandoon na yung pagkaayon, lubusan, perfecto, sila nagkaisa. Pero sa atin po, ibinigay at ipinaabot ito sa atin. Kahit na ganito tayo kalayo at kaliit na mga sumangguni, ibig sabihin, tumutupad sa kalooban ng Diyos, kahit ganito lang tayo, importante ito na minamahal kasi tayo ng Diyos na mayroon tayong participation, collaboration, mayroon kang maidulot. Kahit mayroon kang kalit-liit na yan, huwag mong ipagmaliit yan. Matindi, no? Kaloob ng Diyos yan. So talagang mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kasi yung kaloob ng Diyos, ibinabahagi sa atin upang maging tagasunod na maayos tayo sa kalooban ng Ama. So makiisa, makiayon, kahit na hindi maging lubusan. Kasi hindi naman tayo ganap talaga kasi tao lang tayo. Tao lang in a sense na hindi lang nagnegatibo, kundi tao lang, yung superior pa rin natin ang mga taga-kalangit, anghel, santo, at yung kabanal-banalan na santatlo. Okay. Tao lang kasi hindi tayo maging kaisa nila talaga na lubusan hanggang mamatay tayo. Pero pag sinabing tao lang kasi dito lang ako at malugmok at magpakasama at magmakasala, ay wag naman. Mali iyang pagiging tao lamang. Okay, pagkat ako'y tao lamang, in relation to God, natural, nakakataas silang lahat. In relation to heaven, natural, nakataas silang lahat. Pero pag sinabing tao lang at dito lang ako at manatili akong dito at wala kang kooperasyon at hindi ka magbago, yan ang pagiging negatibong tao lang talaga na walang paki sa sinasabing upliftment, level up, pagpapatuloy, pagpapadaloy at maging mature Christian. Hindi ka nagsisikap o naiwan ka sa negatibong tao lamang. Di ba po? So, salamat Sister Arlene. So, talaga, wow,
taga-sunod, taga-pamahagi, taga-pagpakumbaba, taga-lingkod, sa lahat. Tinagumpayan ni Mama Mary, tinagumpayan ni Jesucristo, tinagumpayan ng naunang mga santo. Anghel, natural, anghel sa langit, no? Maliban doon sa mga nagsuwail na mga anghel. Demonyo talaga. Talagang tapos inano pa tayo. Na naghawa pa sila sa atin, yung mga demonyito na ito. Talaga, buhay talaga ng mga demonyo. Yung demonyeto, mga maliit na demonyo. Yung diabolo, maliit na diabolo, diaboleto. Parang libro, libreto. Talaga, talagang nahawa lang tayo sa kanila, at talagang nagkisama pa dito sa mundong ito. Kaya nga, nilupig na ito ng Diyos Panginoong Hesus ang mundo. Pagsikapan natin, lulupigin talaga natin, individual din. Ang mundong ito, nandiyan nating sarili, ang mga pag-akit sa mundo, at yung mismong demonyo, kasama natin ang Diyos. Talaga, no? Maglaban-laban talaga ito. Ibig sabihin, lalabanan natin ito, mga kapatid. Inanyayaan natin ang Diyos. Sa kalooban niya. Mission accomplished and to be accomplished. Wow. Okay, mga kapatid, wala na po bang katanungan? So, okay na tayo, mga kapatid. Okay po. Maraming salamat po, Bro Ike. Marami na naman kami natutunan. At pinasasabi nga po pala ni Sister B, pasensya na daw po na wala na po yung data niya, kaya hindi na po siya makakonect sa atin. Maraming salamat po, mga kapatid. So, yung kung sino man, anyway, tanungin ko na lang Sister Felia. Okay, sige lang. Okay, salamat Sister Violeta. Okay po, salamat. Gaano kahalaga ang isang ina?